Morning, good afternoon, good evening to everyone, especially those at the other side of the world. There's no distance and space between us. There's only the present moment. We are one. We are on diary entry number 863. This is a particularly important day for me. On this day, I made my first visit connected with the painting of the image. On this day, the Divine Mercy received special external honor for the first time, although it has been known for a long time. But here it was in the form that the Lord had requested. This day of the sweet name of Jesus reminds me of many special graces. Mahalagang araw na ito sa akin. Ngayong araw na ito, binisita ko sa kauna-unahang pagkakataon ang pagpipinta sa imahe. Ngayong araw na ito, tumanggap ang banal na awa ng espesyal na panlabas na pagpaparangal sa kauna-unahang pagkakataon. Bagamat matagal na itong kilala, subalit sa forma na hiniling ng Panginoon. Naaalala ko ngayong araw ng matamis na ngalan ni Jesus ang maraming espesyal na biyaya. Nung binasa ko ito, sabi ko, teka, this is January 2, 1937. So, bakit ang sabi niya she made her first visit connected with the painting of the image? Pag matatandaan natin, the image was painted from January to June of 1934, 3 years after the Lord Jesus told Faustina to paint him the image according to what she was seeing time na yun. So, sabi ko, teka, bakit ganun? Naisip ko, nung binasa ko ulit, I had to read it again. I made my first visit. Sabi niya, I made my first visit. So, ibig sabihin, inaalala lang niya. So, naalala lang niya na noong January 2 of 1934, binisita niya yung workshop ni Eugene Kazimierowski para tingnan kung ano na, no? Or maybe this is the first talk with Kazimierowski on how he would paint the image, no? Kasi this is January 2. So, last Monday, ito yung topic natin sa lesson 6 ng ating formation series that we are developing. Dun sa topic na yon, diniscuss kung paano ipininta or iginuhit at ano ang relasyon ng imahe sa iba't ibang mga, halimbawa sa Shroud of Turin, ang relasyon ng imahe sa Paschal Mystery, ganon. At ang sabi nga ni Jesus, ito lamang ang tanging sisidlan kung saan maaari tayong sumalok ng grasya ng Panginoong Jesus o ng Panginoong Diyos or ng Diyos, no, I mean. Now, the image has done a lot of things for us, for each one of us, lalong-lalo na sa nagdarasal ng magkakasama tayong nagdarasal tuwing alas 3 ng madaling araw, no? Marami sa inyo maraming mai-share na testimonya sa mga biyayang tinanggap sa pamamagitan ng pamimintuho sa imahe ng banal na awa. So, sa mahabang panahon ng ating debosyon, pinakita ng ating Panginoong Yesus
kung ano ang maraming posibilidad, no? Possibilities, the many possibilities that this image can bring each and every soul. So, hindi ito limitado sa mga taong namimintuho lang sa Kanya, kundi sa mga tao na ipinagdarasal natin that when we pray, maharap tayo sa imahe ng banal na awa at nagsusumamo tayo sa Kanya to grant certain requests, prayers, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ibang tao. So usually, yung mga hinihiling natin ay mga kagalingan, healing of many living souls who are undergoing difficulties, pains, and sufferings connected with specific diseases, lalo yung mga sakit na medyo fatal such as cancer, lung diseases, and everything. The image of the Divine Mercy is a special gift to mankind. Marami tayong imahe na ng Panginoong Hesus. Mas nauna pa, no? Limbawa, yung Sacred Heart of Jesus, malawak din ang debosyon sa Sacred Heart of Jesus, napakalawak. Isa pa yung, syempre, yung Nazareno, the Black Nazarene, na isa sa pinakamalakas na debosyon sa Panginoong Hesus dito sa ating bansa, sa Pilipinas. No? At yung isa pa din yung napakalakas na debosyon sa ating Panginoong Hesus ay syempre yung Santo Niño na nagsimula sa Cebu, down south. No? So all these images of the Lord Jesus, malalakas ang ating mga debosyon. But here it is now, new form. Sabi nga ni Faustina. Sabi niya ganito, no? Although it has been known for a long time, yung Divine Mercy, matagal na yang kilala. Sa Bible pa lang, pinakita na yan. Sa Lumang Testamento, wala pa si Jesus noon, although nandyan na si Jesus. Nagkatawang tao lamang siya doon sa panahong alam natin. But prior to the birth of Christ, wala man si Jesus, nandiyan na yung Divine Mercy as manifested in the many acts of mercy of God. So alam na yan, kilala na ang Divine Mercy for a long time. That was the reason, or that is still the reason why some still say, meron na naman yan bakit mag-i-introduce pa ng bago? So for those who are having difficulty accepting the Divine Mercy devotion at this present moment, no? Yan kasi yung lagi nilang sinasabi. It has been existent for a long time. So tama naman yun. But then, here, sabi ni Faustina, it was in the form that the Lord had requested. So, yung forma o itsura ng banal na awa, ito ay naaayon sa kung ano ang hiniling ng Panginoon sa pamamagitan ni Faustina. Ano yung specific request? Ipinta siya ayon sa anyong nakikita ni Faustina. And so the Lord Jesus had to appear, had to display himself, no? Ipakita. Kinakailangan niyang magpakita. I-project yung sarili niya in the physical form para maipinta ito. Bakit hindi na lang kay Eugene Casimiroski nag-appear si Jesus? Total, siya rin naman pala ang magpipinta nito, no? By destiny. Kasi talagang ganun yun Alam na ng Diyos kung sino magpipinta sa kanya long before Faustini had thought, no? Kasi 3 years in the making. Hindi niya alam kung sino magpipinta.
Pero bakit ba ang Panginoong Hesus hindi pa sinabi kay Faustina na si Eugene ang magpipinta, no? Samantalang bago niya ipapinta ang sarili niya, alam na niya kung sino magpipinta sa kanya. So bakit hindi kay Eugene nagpakita si Jesus? Kung napanood nyo yung or kung naka-attend kayo dun sa ating formation series last Monday, yung karakter, no, ni Eugene Kazimierowski ay hindi akma para para makipag commune ng Panginoong Hesus. No judgment for Eugene Kazimierowski, but syempre nga, ang Panginoon ay kailangan lamang magpakita doon sa mga taong may humble heart, katulad din ng Bireng Maria, kanina ba siya nagpapakilala sa mga bata na napaka mapagpakumbaba, humble children. Yung bahid ng kasalanan ay negligible pa, no? Kasi mga bata pa. And in the case of Faustina, yun nga, no, bata pa lang naman siya, may connection na siya eh. Connected na siya ng clear connection, no? Kasi lahat naman tayo connected. Pero the connection of Faustina during her childhood to the Lord Jesus has already been present or existing. At yun nga, yung puso niyang mapagpakumbaba. So, pwede lamang ang Diyos na makipag-isa, commune, or achieve union to any soul who has undergone levels of purification. Hindi pwedeng ordinaryong purification lang. So, it has to be a purification na sapat para kayanin yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kasi nga, very powerful. Mahirap, no? Kung magpapakita siya to any person. So, that was the reason why Jesus did not appear to Eugene who painted his image. So, instrumento din lang siya. And it was Faustina who saw Jesus. It was Faustina who supervised the painting of the first image. Napakatagal. Imagine niyo, no? 6 months. 6 na buwan. 2 to 3 times a week. Bibisitahin ni Faustina yung workshop kung saan ipinipinta ang Divine Mercy. Siyempre, sasamahan siya ni Father Michael in all the visits. Hindi siya pwedeng magpunta doon alone. Siyempre, madre ito. At hindi naman yung nakakalabas. But for this purpose, nakakalabas si Faustina 2 times or 3 times a week. And yun nga, no, hindi satisfied si Faustina after 6 months of painting it, paulit-ulit, patong-patong. Napakakapal na nga ng image, yung final image kasi nga patong-patong. Because Eugene could not perfectly understand in his mind, no, in his painting mind, kung ano talaga ang itsura. Naman yan, no? Yung general or generic instructions or itsura ng Panginoong Yesus, but yung details noong eksaktong imahe ng Panginoon, walang nakakuha. Lalong-lalo na yung mga sumunod na nagpinta kasi wala na si Faustina to talk to the painter like Hyla or Skemp. No, wala naman si Faustina, hindi na niya pwedeng kausapin itong mga pintor na ito na ganito, ganyan. So, baka nga sabihin pa ni Faustina, no, it was not the particular request of the Lord and it was not the particular gestures or expression of the face or whatever that she saw the Lord. No? Kaya, again, the power of the image is not in the beauty
kung paano siya ipininta. Alin ba ang maganda, alin ba ang masaya si Jesus. Not in the beauty of the image, not in the stroke, no, not in the color. Hindi sa lahat ng maaari mong maging batayan. Halimbawa, may painting contest. Hindi yan mananalo kasi nga, baka nga hindi pa yan sumunod sa mga, ah, sa mga, kung paano nililikha ang isang obra maestra. So again, Jesus said, not in those things, but in His grace. So lahat ng imahe ng banal na awa, kahit ikaw ang nagpinta niya, lahat ng imahe, nandiyan na, yung ano, basta nandyan lang yung general elements, no? Yung red and white rays, yan. Basta nandyan lang. Kung magagawa ka, kung magdodraw or paint ka ng Divine Mercy, you just have to consider the basic elements. But then again, gano'ng makaganda. Maaaring na-surpass mo pa ang ganda sa lahat ng mga naipintang imahe. But again, hindi mo yun pwedeng i-compare to each and every image of the Divine Mercy. Pare-pareho lang ang grasyang ibibigay niya. O kahit ang piliin mo yung pinakapangit na parang sabihin mo bakit ganun itsura ni Jesus? Like me, for example, no? There was a time na pag tinitingnan ko yung mosaic image of the Divine Mercy at the altar of the Divine Mercy dito sa silang, no? So, bakit ganun yung mata ni, ni Jesus? Parang duling, sabi ko gano'n. Ayan. Years after, ako yung totoong naduling. Kasi sabi ako nang sabi, tinan mo, duling yung ano. Ah, pero sa totoo, yung original image, hindi magkaiba din ang mata, no? Pag tiningnan mong mabuti, magkaiba yung itsura ng mata. Hindi siya parehong-pareho yung kaliwa at kanan. Yung isa ay parang mas maliit, no? Basta tigan nyo yung ano, yung image na original. Hindi pagkapareho ang mata. So, again, kung duling man yung itsura ng Divine Mercy doon sa nakikita natin sa altar na pagkalaki-laki, hindi doon magmumula. Not in how it was made, but in the graces na napakarami ng grasya ang naibigay ng Divine Mercy na image na yun na nasa altar ng parokya sa lahat ng mga nagsusumamo ng awa sa Kanya. Kasi karamihan naman sa mga tao, bakit sila bumabalik doon sa simbahang iyon, sa Biluson? Kasi marami na silang natanggap na biyaya, nagpapasalamat sila. Pangalawa, marami pa rin ang pumupunta para humingi o magsumamo ng awa sa Panginoong Yesus na hindi kailanman magsasawang magbigay sa atin ng anumang biyaya. Sapagkat sabi nga niya, ang kanyang imahe na may dagdag, Jesus ako'y nananalig sa iyo, or Jesus I trust in you, yes, upang tobyen. Ito ang sisidlan kung saan palagi tayong sasalo. Sapagkat ang laman ng sisidlang ito ay hindi mauubos. Bagkus gamitin mo pa ito, bagkus nagiging mas malaki yung ibinibigay. Kumbaga, the more we use or the more we take whatever grace there is in this image bilang isang vessel na kapag lagi tayong sumasalo sa sisidlang ito, lalo namang dumarami ang ipinibigay o inilalabas o ipinaflow na biyaya ng ating Panginoon para sa buong mundo. That is the power of the Divine Mercy image. Now, this was the first visit of Faustina. Again, ang pangalawang araw na ito, on January 2, ito ang matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. At sa araw na yan, dumaloy ang napakaraming biyaya para kay Faustina. And actually, hindi lamang si Faustina
When Eugene Kazimierowski said yes to painting the image despite yung naiirita na ba siya? No? Iritang-irita na siya kay Faustina kasi ang daming hinihingi, ang daming sinasabi, reject ng reject. Ikaw man yung magpinta at maraming reklamo yung kliyente mo. Ititigil mo na rin. But then, Eugene was able to finish the image for our sake. And I think we need to pray for his soul because at the end of his journey here on earth, siya mismo po ang kumitil sa kanyang buhay. So, let's pray for him. No, kagaya nga ng sabi ni Chris Aylar, the Lord God, no? God sees that on this moment, not siguro kasi mga 1930, mga 1940s na hindi ko matandaan or hindi ko alam when Eugene died, no? But nakikita ng ating Panginoong Diyos na sa araw na ito ay ipagdarasal din natin ang kanyang kaluluwa. That his soul received the grace that Jesus is overflowing to mankind. Kasi siya yung kauna-unahang nakakita ng image, siya yung kauna-unahang nagpinta ng imahe. Imposible na hindi siya kasihan ng awa ng Panginoon. So despite his excesses, naniniwala ako, tinanggap niya ang grasya ng Panginoong Yesus on the last day of his breath, on the last breath niya dito sa lupa. But then, let us pray for his soul, that the soul really receives the grace of eternal life for him. Katulad ng ipinangako ni Jesus sa sino mang mamiminto. Maybe hindi naman naminto si Eugene sa imahe. Pininta lang niya for the sake of painting it. But at the end of his life, I think he was able to realize the power of the image that he himself painted.